Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng MD TV channel. Pahayag ito ni BP Sara sa kanyang mga kalaban sa politika. So, ito yung summary sa kanyang hamon sa kabilang kampo. Just make sure na matalo nyo ako or ang mga kalyado ko sa 2028. Ito, mas ma-detalyeng siguraduhin lang nila na matalo nila ako o ang mga kalyado ko sa 2028. Sinong siguraduhin sila? Di, kabilang kampo, LBM. Lisa Bongbong Martin. Magawan man nila ng paraan na matanggal ako ngayon o ma-impeach ako, tinitiyak ko na kung sino ang i-endorso ko or naming mga Duterte ay siyang uupo kung nasaan sila ngayon. Wow! Confident! Kaya lang, hindi ako naniniwala na matanggal nila si BP Sara. Wala. Nagkamali kami ng taong inendorso sa mga Pilipino. Kaya nagkaganito ngayon ang Pilipinas. Yan, the greatest mistake. Yung nabuo yung unity. The greatest budol in history. Ako, wala, nasa huli talagang pagsisisi. Mabuti pa, si Madam Lenny na lang ang presidente natin yan. Wala. Weak leader talaga. Tama si Tatay Digong. Weak leader yan. Sabi niya. Hindi tayo naniwala eh. Nagkamali kami ng taong inendorso sa mga Pilipino. Nagkamali tayo. Marami tayong nagkamali. Ako man o isa sa amin ang maupo sa pagka-presidente sa 2028, pinapangako ko sa sambayanan na lalabas lahat ng baho nitong mga ito. Patay sila ngayon. Sino bang makakapigil sa pagpresidente na isang BP Inday Sara? Wala pa akong nakikita. Except, yun lang, yung kaligtasan niya baka biglang magurgur. Yun lang ang ipagdasal natin, yung safety ng ating vice-presidente. Sisingilin natin silang lahat na hindi magawa ng administrasyon ngayon. Puro imbestiga para kunwari may ginagawa. Ilang buwan na ngang ngayon, ala pa nakakasuhang politiko. Kaya di na ako magtataka, takot sila sa akin sa 2028 dahil alam nilang tatalunin ko sila. Kaya lahat, ayos, yan, prangkahan. Di nyo ako kaya. Kaya lahat, ginagawa. Ngayon, ginagawa nila para mawala ako sa landas at hindi naman sila magtagumpay. Correct. Ako man o kahit sino sa amin ang tumakbo, tiyakin ko na mananalo. Doon pa lang, siguro magkakaroon ng hustisya ang taong bayan. Salamat po, BP Sara. Ikaw po ang aming pag-asa. Tingnan natin na people who reacted. Dito ako, yan. 16,000 people who reacted. 9,500 ang nag-like. 5,300 ang nag-love. So that's around 95%. 1,000 lang ang 1,000 lang ang tumatawa. Ayos. So Ang tagal pa ng 2028. Sana 2028 na ngayon, ano?
So, plan A, plan B, plan C. Kahit anong plan, kahit makaabot pa ng plan D. Kaya yung panawagan ni Senator Bongo, maganda yun. Tayong mga DDS, magkaisa tayo para suportahan ang mga Duterte. Kasi sabi ni Senator Bongo, lahat kami gusto nilang i-eliminate, pilayan. So, what doing by lahat kami? Ayan, si PRRD, BP Sara, Senator Bato, Senator Bongo. Yan yung mga pillars ng Duterte. Kay Senator Bato, sa pamamaraan ng ICC, huwag tayong magtaka, baka mamaya anytime ngayon or next year, may warrant o pare si Senator Bato sa ICC. Kahit nga itong si Senator Bongo, baka isama nila sa ICC. Kaya lang, huwag tayong patatalo, mga ka-DDS. Suporta tayo. Nakakaraming taong bayan. Suporta sa Duterte. Makikita mo sa mga, dito lang, sa people who reacted. At saka sa mga surveys. Yung dalawang lumabas magkasunod. Pulse Asia survey and Publicus Asia. Lamang na lamang si BP Sara. Sa Pulse Asia, 55% ang approval rating ni BP Sara, samantalang sa Pangulo, 33% lang. Si BP Sara lang nakakuha ng majority rating. Ang baba ng Pangulo. Publicus Asia, ganun din. Mataas si BP Sara. Yung SWS, hindi ko pa nakita yung detailed result. Kaya lang, mababa rin daw ang rating ng Pangulo. Kaya sabi ni Auntie Claire, hindi daw nababahala ang Pangulo sa kanyang mga mababang rating. Kaya lang, grabe ang kanilang mga troll farms. Ang daming mga nagko-comment, nagla-like, naglalove. Kaya lang, nabuking sila ni Teo Moreno. I-vlog ko mamaya, mga Vietnamese names ang ginagamit. So, mabuhay po ang mga Duterte. Papanagutin ang mga kawatan sa gobyerno pag nakaupo si BP Sara sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang among gipalit nga sidling nga kape nga among itanom. So 5 ka tawo ang mananom ani. So 2,400 ang among napalit nga sidling karon. So i-deliver na. Ang seedling among ipa-deliver nga 16,900 na tanan among napalit nga kapo. Daghan-daghan na gyud among napalit. So kining ipa-deliver karon 2,400 ni. So kaluoy sa Ginoo padayong gid ni ang among pagpananom sa kape. Human na gyud sa kuan okay kuan ni ana nabutang ang among seedling. So dalo na pud ni karon namo dito sa area. Karon mo na ang bayad namo sa seedling nga ipalit. Sir, sa imong bayad sa kape o salamat kayo sa inyo nagkitaro sa Ginoo. Labi sa Ginoo. Salamat. So muna ni ang among soki sa kape. So among nabayaran karon call kay 2,400. Among napalit karon nga seedling. So among napalit na tanan nga seedling
16,900 na. Oo. So magpadayon pa kaluoy sa Ginoo kol among pagpalit sa kape. So Sir, salamat kayo kol. Sige, salamat. Salamat kaayo. So salamat gid kay sa Ginoo sa nagsuporta. Hinaot nga magpadang ang inyong tabang.